Nanghihingi ngayon ng panalangin ang veteranong aktor na si Nino Mulak dahil sa hinaharap ng kanilang pamilya ngayon. Lalong-lalo na sa anak nitong si Sandro na kung saan nakaranas ng hindi maganda sa naganap na GMA Gala sa dalawang independent contractor ng GMA Network. Our family has suffered so much because of unspeakable and vile acts done to our son. We ask for your prayers to help us muster enough strength and courage to withstand the horror of reliving the dastardly acts of perpetrators as we seek justice through our legal system. Thank you for all your support and kind words and your gracious gifts of space. We truly appreciate it. Samantala, ayon sa nakarating na balita kay Mama Ogie, nagkausap na umano ang kampo ng dalawang independent contractors at si Nino Mulak. Dapat sana daw kasama sa pag-uusap nila ang aktor na si Sandro, ngunit hindi pa daw handa si Sandro na makita ang dalawang gumalaw sa kanya ilang linggo matapos ang ginawa ng mga ito. Base daw sa pag-uusap ay nakiusap si Jojo at Richard kay Nino na kung pwede di umano, bukod sa paghingi ng sorry sa nangyari ay magdodonate na lamang daw ang mga ito sa paboritong charity ni Nino Mulak. Ngunit hindi naman daw pumayag ang kampo ni Nino. Itutuloy daw ng kanilang pamilya ang pagsasampa ng kaso upang mabigyan ng hustisya ang kanilang anak at upang hindi na din ulitin ng ilan. Kung ang stepmother naman ni Sandro ay nanggagalaite sa galit dahil sa ginawa sa aktor ay doble din ang nararamdamang galit ng biological mother ni Sandro na kung saan nakabase ngayon sa Amerika. Ayon pa din sa balitang nilabas ni Mama Ogie ay plano umano ng biological mom ni Sandro na idulog sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang nangyari sa aktor. Pagpapatuloy pa ni Mama Ogie, magmula umano nangyari ang insidente kay Sandro, 2 oras na lamang ang tulog nito. Dahil bumabalik daw sa isipan ng batang aktor ang ginawa ng 2 bakla sa kanya. Pag-amin din ng aktor ay diring-diri siya sa sarili niya dahil sa ginawa ni Jojo at Richard sa kanyang pagkalalaki. Yung galit nung tunay niyang inang si Edith Milyari na ngayon ay nasa US at balita natin na talagang nag-iiyak sa phone si Edith at yun na nga parang bigla itong nakapag-dial na gusto niyang ipatulfo sina Richard Dode at si Jojo Nones, no? At isa pang nabalitaan natin, hindi lang daw si Sandro Mulak ang chinachat ng isa sa dalawa, kina Richard at kay Jojo that night dahil meron pang iba na hindi kasama daw doon sa GMA Gala. Kasi nga doon sa gala, di ba may kanya-kanya silang hotel room. Magkakalapit yun, Marriott, Resorts World, tsaka Vermont. Nasa Vermont, si Jojo at si Richard. So since kinabukasan pa sila mag-check out, like 12, kumbaga, wala naman silang gagawin. Sinasamantala na nila by inviting guests to drink with them. Kasi kay Sandro, hindi akalain ng bata na mababiolate yung kanyang pagkatao, yung kanyang katawan. Meron pang issue na pagkamalan siyang akala, pabuking siya. Sabi nga na isang friend ko, kung pabuking yan, bakit hindi nila inihabol yung bayad kung tumakbo man yung bata palabas? Nakarating din sa atin kung ano yung nangyari sa loob, pero hindi na para i-detalye ko. No? Pero kung ako yun, Diyos ko po, talagang para akong nagbabasa nga ng Serex. At syempre, hindi ko naman maikwento kasi kwento yun ng kampo ng mga Mulak at hindi pa rin natin alam kung ano naman yung kwento ng kampo naman ni Jojo at ni Richard, di ba? Meron pang lumabas na may hinalo daw sa iniinom ni Sandro, yung isa sa dalawa, pero ang sabi sa akin ay hindi raw yung totoo. Iba yung ipinagawa kay Sandro, basta illegal substance. Nakina Richard at Jojo din kung ito'y kanilang i-deny, pero yun ay kwento lang mula sa kampo ni Mulak. Pinatawag din ng GMA si Nino Mulak at yung dalawang sangkot dito,
at sila'y pinagharap kasi much as gusto nilang personal na makita si Sandro, ay parang hindi raw gusto ng bata na makita yung dalawa. Kaya yung tatay na lang ang umapil. At yun nga parang hindi satisfied si Nino daw sa naging pag-uusap nila dahil nakahanda naman si Nino na magsampa ng demanda o kaso laban sa dalawa. Pero ang narinig natin ay gaano nga ba katotoo na ang alok itong dalawa, bukod sa pagsusori, magbibigay na lang o magdodonate na lang sa favorite charitable institution ni Nino. Yung dalawa, totoo ba yun? Kahit July 21 ito nangyari, ganun pa rin daw ang tulog ni Sandro. Nakakadalawang oras lamang daw itong bata kung makatulog dahil nga lagi bumabalik sa alaala niya yung nangyari na hindi niya kinaya. Tuwing maliligo daw itong si Sandro, lagi niya naalala yung nangyari at parang iniusal na lang daw ng bata sa sarili yung diring-diri ako sa ginawa sa akin. Ang dumi-dumi ng tingin ko sa sarili ko. Yun daw ang pakiramdam ng bata. Yung kay Sandro kasi, nung naimbita itong bata doon, akala daw nung bata puro mga creatives ang nandoon. Pumunta yung bata. Pagdating doon, si Richard at si Jojo lang ang nandoon. At sila umiinom. So, ang nakarating sa atin ay may illegal substance na pilit na pinatry kay Sandro. Ayaw nung bata. Kaya lang na-corner yung bata. Yun nga ang nangyari. So, nagkaroon ng parang hallucination yung bata. Yun na, according sa kwentong nakarating sa atin, na-violate na yung kanyang pagkalalaki. Samantala, hindi naman sang-ayon ang publiko sa paglapit ng biological mother ni Sandro sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Dahil ayon sa ilan, pagkakakitaan lamang daw ang case ni Sandro. Marami naman daw kakilalang pwedeng makatulong sa pamilya Mulak kaya hindi na dapat pang ilapit sa programa dahil masyado na manong may expose pa ang nangyari sa aktor. Praying for God's justly intervention, He will do what is befitting, more than what any of us can conceive. To Sandro Mulak, may the love and support of all those around you give you back your confidence, and may your faith in God be whole. What happened should not diminish who you are, but add a stronger character to your being. We will continue praying on it. We will also support you all the way. We will expose these pharaohs and make sure many of us in the industry are on your side. God is just powerful and His righteousness prevails. I cannot fathom the pain you and your family is going through right now. As a parent, you want to protect your children and keep them safe from harm. God will guide you. Justice will prevail. Sending hugs to Sandro. That's very difficult to accept as a parent. Very traumatic. Justice for your son and prayers for your whole family on it. God is on your side. Be strong. Fight for right. May our Lord God help you and your family to overcome the struggles that you have praying for your son's mental health and to the whole family. We support you. Laban, pakatatag ka Sandro. You're lucky to have your family. Tuloy nyo yung laban para mabigyan ng leksyon yung dalawang huwag kayong papaareglo para matikman nila humihimas na rehas.